Magandang araw sa inyong lahat at welcome ulit kayo dito sa channel ko. Topic natin ngayon ay tungkol sa acidifier. Maraming mga farmers na ang gumagamit ng acidifier kahit noon pa. Pero marami pa rin ang hindi pumapansin sa acidifier or hindi nila alam talaga kung ano ang gamit ng acidifier para sa kanilang mga manok. Kaya itong topic na ito ngayon, kung isa ka sa hindi pa gumagamit, panoorin mong buo ang video ito para madagdagan ang kaalaman mo tungkol sa poultry farming. Ang acidifier ay nakakatulong kasi ng malaki doon sa kalusugan ng manok. Pero bago yan, alamin muna natin kung ano ba itong acidifier. Ang acidifier ay isang substance na either organic or inorganic acid. Yung mga malalaking farm, bumibili sila ng acidifier sa mga company, sa mga ahente na nag-aalok sa kanila na merong product na acidifier. Pero, pwede mo namang gamitin ang apple cider vinegar as acidifier. Ako, ang ginagamit kong acidifier ng mga manok ko ay yung ordinary vinegar, yung cane vinegar. Effective ito sa mga manok ko. Kaya itry nyo din gumamit ng acidifier kasi pinapalakas niya ang immune system ng mga manok. Ang acidifier ay nililinis niya yung gastric environment ng mga manok sa pamamagitan ng pagpapababa sa pH dun sa bituka nila at pagtaas bahagya ng acidity doon sa bituka nila. Sa pamamagitan ng acid ay napapababa yung population ng bad bacteria kagaya ng E. coli, Salmonella at iba pa, no? At napapataas naman niya yung population ng good bacteria. Kung wala yung mga hindrance sa pag-digest ng pagkain ng mga manok at pag-absorb ng nutrients na galing doon sa kinakain nila, ay magiging maayos ang feed conversion nila. Ibig sabihin yung feed conversion efficiency ay tataas. At pagka maganda ang feed conversion efficiency, ibig sabihin magiging maayos yung pag-convert nila ng kanilang kinain para makaproduce ng itlog or karne. Ang acidifier ay importante sa kalusugan ng manok. Hindi palaging synthetic medicines or mga antibiotic ang sagot doon sa problema ng production ng mga manok. Kailangan mo ring balansehin ang environment ng gastric organ nila para maayos ang paglaki at pag-produce nila. Pero yung mga kiti, hindi masyadong kailangan ang acidifier muna. Ang acidifier, kalimitan ginagamit yan sa mga malalaki na, lalo na yung mga nangingitlog. Pero hindi mo kailangan gamitin yan ng regular na araw-araw na iyon na yung parang major timpla ng tubig. So ang acidifier ay pwedeng ihalo dun sa pagkain pero mas ginagamit, mas inihahalo yan sa inumin nila. Ang dose ng cane vinegar ay 1 ml per liter. 1 ml na vinegar at saka 1 litrong tubig. Huwag mong sosobrahan kasi kung magiging masyadong maasim naman yung tubig nila, malamang baka hindi nila yun iinumin. Or kung makainom man sila, masisira ang tiyan nila. Mas delikado yon. Yun ang sagot kung paano makakatulong ang acidifier sa kalusugan ng manok para makaproduce sila ng maayos, para mabuhay sila ring na masigla. Hindi laging sakit ang dahilan kung bakit hindi magpo-produce ng maayos ang manok. Kasi 'di ba, nakikita ninyo minsan yung mga manok ninyo healthy sila, maayos naman, pero bakit hindi nangingitlog ng maayos? Kasi kung hindi dahil sa pagkain or hindi dahil sa stress, baka naman nasa sistema nila. Kaya ugaliing gumamit, ugaliing maglagay ng acidifier sa pamamagitan ng apple cider or yung cane vinegar dyan sa inumin ng mga manok ninyo para mabalanse yung acidity doon sa environment ng gastric organ nila. Sa experience ko, pagkatapos kasi ng mga bagyo-bagyo dito sa amin, parang hindi ko makita na maganda yung size ng itlog ng mga manok ko at saka yung number, no, yung iniitlog nila, yung percentage. Sabi ko, baka stress lang. Dahil pinapakain ko naman sila ng kompleto, pure feeds nga pinapakain ko. Tapos may mga dahon-dahon din sa inumin nila, no. So baka stress lang. Kaya lang lately, parang paliit ng paliit yung size ng itlog nila.
Kaya naisip ko, siguro hindi na ito tama. Kaya gumamit ulit ako ng acidifier. Kasi dati, tinigil ko dahil okay naman. Pero yung egg production naman nila kasi, kahit na lumiit at saka kahit na bumaba yung production, okay pa naman, hindi naman nalulugi. Good news kasi, nung naisip kong gumamit ulit ako ng acidifier, tumaas yung production nila. Halos nangingitlog na silang lahat ulit. Tapos yung size ng itlog nila, lumaki. Pag titimbangin mo, mabigat. Kaya maganda yung acidifier talaga na ayos. Sa akin kasi, once or twice a week lang. Tapos, baktaw na ako, hindi na ako gagamit sa susunod na week. Tapos, susunod na week, saka lang ako gagamit ulit. Ganyan. So, ibig sabihin, either once or twice lang sa isang buwan na gagamit ako ng cane vinegar as acidifier. Alternate, no? Ganun ang paggamit. At saka ang acidifier, huwag mong gagamitin yan, huwag kang maglalagay sa inumin ng mga manok mo kung may nakikita ka ng mga soft-shelled eggs. Kasi hindi yan makakatulong sa pagtigas ng shell ng itlog. Hindrance yan dun sa absorption ng calcium. Kaya huwag gagamit ng acidifier pagka may soft-shelled eggs, yung may mga malalambot ang shell o marurupok na shell ng itlog na lumalabas. At pagka nag-a-antibiotic din ang mga manok mo, pag naggagamot ka, may ginagamot kang sakit nila, huwag mo ring isabay na maglagay ng acidifier. Kasi makakahinder din yun doon sa ginagawa mong treatment, doon sa paggaling ng manok mo. Sana may natutunan naman kayo dito sa video ito at sana huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At thank you sa mga sharer. Yung mga na hindi nag-skip ng ads, thank you so much. Malaking tulong yun talaga sa channel ko. Yung mga subscriber ko, thank you din. Yung mga bagong subscribers, salamat. Sana pagpalain tayong lahat araw-araw at panatilihing masaya, masigla, at malusog ang ating mga alagang manok.